Kung late ka nagsimula sa investing, huwag kang matakot. May paraan pa para makahabol. Ang totoong diskarte, hindi sa bilis ng pagsisimula, kundi sa tamang pagplano at pag-execute nito. Kaya kung isa ka sa mga late bloomers sa mundo ng pag-iipon at pag-invest, para sa iyo ang video na to. Marami akong naririnig na nagsasabi, "Ay nako, wala na akong oras para mag-invest. Malapit na akong mag-retire, huli na ang lahat." Ang iba naman, iniisip na kailangan na lang nilang sumugal sa high-risk investments para makahabol. Pero ang totoo, kahit nasa 40s or 50s ka na, mayroon pang paraan. Ang kailangan mo lang ay isang catch-up strategy na matalino, deliberate at mabilis kumilos. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagtaya o sugal, kundi sa tamang pag-allocate ng resources mo ngayon para sa kinabukasan mo. Kaya kung handa ka ng malaman kung paano, panoorin mo to hanggang dulo. Narito ang 5-step catch-up plan para sa mga late investors. Tara, simulan natin. Step number 1, compute your gap. Ito ang pinakaunang hakbang. Hindi mo malalaman kung paano ka makakarating sa destination mo kung hindi mo alam kung nasaan ka ngayon. Kailangan mong alamin kung magkano ba talaga ang kulang mo para sa retirement fund na gusto mo. Simple lang to. Halimbawa, ang target mo sa retirement ay 5 million pesos. Tiningnan mo ang existing savings at investments mo at meron ka ng 1.5 million. Ibig sabihin, mayroon kang 3.5 million pesos na hahabulin. Yun yung gap mo. Kapag alam mo na ang eksaktong numero, mas magiging malinaw ang path mo at mas madali kang makakagawa ng specific na plano. Step number 2, maximize contributions. Kung meron ka ng existing investment accounts tulad ng Pag-ibig MP2, SSS WISP Plus o kahit anong private retirement fund mula sa company mo, ngayon na ang tamang panahon para i-maximize yan. Huwag kang makontento sa minimum. Kung dati, ang contribution mo lang ay 1,000 pesos per month, subukan mong doblehin o triplehin yan. Gawin mo itong 2,000 o 3,000 pesos o kung kaya, mas malaki pa. Isipin mo na lang, bawat pisong idinadagdag mo sa contributions mo ngayon ay parang pagtatanim ng buto na lalago ng mas mabilis dahil sa compounding interest. Ito yung pinakamadaling paraan para pabilisin ang paglago ng pera mo nang hindi masyadong nag-iisip ng komplikadong strategies. Step number 3. Add side income, specifically for investments. Para mas mabilis mong mapunuan ang gap mo, kailangan mo ng extra bala. At saan ito manggagaling? Sa side income. Maghanap ka ng paraan para kumita ng extra. Pwedeng mag-freelance online, magsimula ng maliit na online business o kahit magparenta ng ekstrang kwarto sa bahay mo. Ang sikreto dito ay ito. Lahat ng kikitain mo mula sa side hustle na to, dapat diretsong napupunta sa investments mo. Huwag mo nang isama sa daily budget mo. Gumawa ka ng separate account para dito at i-automate mo ang transfer papunta sa investment fund mo. Sa ganitong paraan, hindi mo mararamdaman na nababawasan ang lifestyle mo, pero ang investment portfolio mo, tuloy-tuloy sa paglaki. Step number 4. Choose growth-focused investments. Dahil limitado na ang oras mo, kailangan mong piliin ang mga investments na may potensyal para sa mas mataas na paglago. Hindi ibig sabihin nito ay susuong ka sa sobrang delikadong investments. Ang focus mo dapat ay sa mga moderate to high-growth funds. Halimbawa nito ay mga balanced fund na may halo ng stocks at bonds o kaya naman equity index funds na sumusunod sa performance ng stock market. Pwede ring pumasok sa real estate partnerships kung may kaalaman ka dito. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay diversification. Huwag mong ilagay lahat ng itlog mo sa iisang basket. Ikalat mo ang iyong investment sa iba't ibang assets para kahit anong mangyari sa isa, protektado pa rin ang kabuuan ng portfolio mo. At ang huling step, number 5, stay consistent for the next 10 years. Ito ang pinaka-challenging pero pinaka-rewarding na bahagi. Ang isang catch-up plan ay isang marathon, hindi ito sprint. Walang magic trick dito. Ang kailangan mo ay disiplina at consistency. Kahit anong mangyari sa market, kahit may mga pagsubok sa buhay, kailangan mong magpatuloy sa plano mo.
Huwag kang panghinaan ng loob. Isipin mo na lang, bawat buwan na nagko-contribute ka at nag-i-invest, isang hakbang ka palapit sa retirement goals mo. Ang susi ay ang tuloy-tuloy na pag-aksyon sa loob ng susunod na 10 o higit pang taon. Kaya tandaan, hindi pa huli ang lahat. Ang mahalaga ay magsimula ka ngayon at manatiling tapat sa iyong plano. Sa susunod nating video, bibigyan ko kayo ng mas specific na tips at pag-uusapan natin paano palaguin ang side income para mas mapabilis ang investing goals mo. Kaya kung ayaw mong mahuli, i-click mo na yung subscribe button at i-turn on ang notification bell. Maraming salamat sa panonood at tandaan, kahit late ka magsimula, pwede ka pa ring humabol basta tuloy-tuloy at may tamang kaalaman. Follow Money Smart PH para sa mas marami pang tips,